Yo, what's up, men? Nirvana MB na naman nga pala to. Kilala nyo na ang reviewer na walang tira, men. Ito, mainit-init pa. Kaka-upload lang ng flip top. Pero this time around, hindi natin ila-live stream. So, ibahin naman natin yung approach natin. So, ngayon, actually, ngayon is 10 p.m. na ng Sabado. So, kaka-upload lang nito 5 minutes ago. Pero, yun, i-ano natin, gagawa ulit tayo ng mga reaction video para dito. So, ito, Flip Top GL versus Ebar Industria. So, ito yung ispatan natin. Yung original link, nandyan pa rin sa description below. Ispatan nyo pa rin. Panoorin nyo muna yung original link nito. Tapos, supportahan nyo nga pala yung ating channel, maliit na channel. Road to 500 subs na tayo. At kung makikita nyo, men, medyo bago yung setup natin ngayon. Medyo may iba na yung mics na ginagamit natin. Kasi syempre, gusto ko rin naman na maging maganda yung audio pagdating sa mga manonood natin, syempre. Tapos, ano pa ba yun? Road to 500 subs tayo. Salamat dun sa mga nakasubscribe na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, men, nandyan yung subscribe button sa baba. Ngayon, panoorin na natin tong Flip Top GL versus Ebar Industria. Let's go. You know, Omar B. So nga pala, spatan nyo yung mga ni-review nating kanta from Omar B. Yung Pitiw, Pingaw, at mga susunod pa, men. Sige, tuloy. You know, so okay to, no? Naman ng lahat. Para sa akin yung matchup na to sobrang solid din kasi kilala natin si Emar Industria, hindi rin siya basta-basta nagpapabaya. Tapos yung lyricism din niya, though sobrang technical yung iba, pero still match na match dito. Hindi ko masasabing style clash kasi parang almost similar sila ng technikalan kumbaga. Ito nga lang si GL, para sa akin yung technical na ginagawa niya is pangmasa na rin hindi siya basta-basta sobrang lalim, pero ikaw na parang layman lang na maintindihan mo lahat talaga ng niya, ng mga bara niya. Sige, tuloy. Solid talaga yung Cebu crowd. So, yun, nakakaganang mag-perform at i-share yung pyesa na bitbit namin. Halo-halong emosyon, may kapani-panabik, may pakiramdam na kaba, may pakiramdam na iba't iba. Sa tingin ko, may malaking similarities kami ni Emar, although magkaibang atake or timpla, pero at the very core, sa tingin ko, parehas kami ni Emar na parang simpleng battle rapper lang. At nakikita ko yung hulihan. Humble ka, GL. Paano kami maghuhulihan dito? Mas hindi nagre-rely siguro sa kung gaano kadaling maintindihan. So, malalim sumugat, ganun. Ganun nakikita yung style. So nga pala, bago ko ituloy, hindi ko pa alam yung result ng battle na to. Ako kasi hindi ako naka-follow dun sa mga page na parang, kasi dun minsan na-spoil gusto ko maging surprise, though may result na nga. So pinipilit ko pa rin na na hindi kumbaga hindi malaman. Gusto ko malaman dito talaga sa video, tapos yun experience na papanoorin ko.
parang naka-ano lang ako, naka-turn off yung mga notification ko pagdating sa mga hip-hop pages. Sige, tuloy. Ni Emar. Ang daming materyales, ang daming sa pyesa niya, ang daming niyang ingredients na nilalagay, mga spices. Ganun ko siya nakikita. Wala sa iba't ibang lasa, iba't ibang sustansya. At pag kinain mo, may palagay pa na mamatay ka o malason ka pag nakuha yung punto. Ganun ko siya nakikita. So initially parang gusto kong sabayan yung ginagawa ni Emar, no? Parang ganun naman talaga yung estilo ng pagsusulat ko outside ng battle rap. Kakaibang salpukan yung magaganap. Hindi ko din talaga in-expect na maaalaban ko siya sa gubat. Maraming salamat sa pagtanggap ng battle at saka excited ako na mapakinggan yung dala mo, yung sining mo. At alam kong ma-appreciate yan ng gubat crowd. At kita-kits sa entablado at yun. GL, ibigay natin kung anong dapat. Good luck sa ating dalawa. Gibain natin ang entablado at ang buong battle rap. Yeah. Gubat 15, man. Flip top, Gubat 15. Huling laban na natin ngayong gabi. Dito pa rin sa Mariners Court. Pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Iba pa rin pag live. Iba pa rin pag support ng live. Salamat ulit. Shoutout syempre sa lahat ng buo-buo ng Flip Top Battle League, sa lahat ng MCs. May battle man ngayon o hindi. Sa buong Rapolo staff, kay John Leo, Supreme Yawa. Salamat sa iyo. Ginalingan ko para hindi ka na mag-co-host ngayong gabi. Shoutouts Tata, shoutouts kay Chiboy. Siyempre, lahat ng mga tropa natin kasama mula sa Maynila, mula labas pa ng Cebu. Bumiyahe para dito, lahat ng mga represent collab natin. At sa kanan ko, Palo, Leyte, represent para sa inyo. Isabuhay 2024 champion ang pagbabalik. Mag-ihay tayo lahat para kay GL. Kailan masubad, mo ka maluwad, sakto ka lumusad. Gusto mo mababa, dapat na mapagluwad. Diba, madaog ang rima. Bisan ninoraman, kaya ka na akong dila. Tagalog ang Manila, kadakot ang partida. Bakit gibalik ka, tarong nga akong binakita. Shout out to Juju, RX Panda, Killions, Barabiliran, happy birthday kan Jay Datsun nga ada somewhere. Yun, game. Shoutouts Killions at shoutouts Dark Horse Clothing. Lahat ng mga represent collab nga, mga bagong disenyo. Ito, Real Jokes Clothing mula sa Pampangas Prides. At sa kaliwa naman, Pampangas Prides. Silang Cavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay MR Industria. Sa isang dangkal na babasahin, makakalaya sa koral sa pagsapit ng pagsingil. Sa pag-iisip na ipakatapakan na bagay sa talaba, kalawang kung maahawa ka maging ang kalayaan ay nagkamatayan. Sa tindi na pagkakabigti, hindi na tumindig ang ikting. Kawasak Artist Place, Cavite. Crown Manila, Black Manila, Toyoware, Linya-Linya Unhinged, RX Panda, Ulap. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss, si MR Industria. Pinili yung mauna, si GL. Tignan 2 minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin, unang balat. Let's go, GL, man. GL. Yo! Yo! Parang tumaba si GL, Panaginip to ni Emar. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! John Leo! Batambaho. Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-etivac na nakapasok. Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno. So wait lang, reference yun din sa yung kay Manda B, na wala kaming respeto sa mga parang probinsyanong Bisaya, something like that. Balik ko lang na konti. Nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno,
Mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat nauubos. Lakas nun, men. Kasi pag nag-industrialization, men, yung mga palayan, yung lahat ng kalupaan, kumbaga tataniman na yan ng mga gusali, no? Matindi yun, totoo yun, men. Especially nung may napanood akong documentary sa China, nung booming yung nila doon, industrialization, grabe yung mga tinanggal nilang mga puno. So, malupit na yung reference. Sige, balik natin ng onte. Kaya gisuhos, lumalakas industriya habang gubat nauubos. Kaya gising Emar, kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger. Oo, nagtrending sa madla, yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imaheng matatanaw, makikita nyo si Emar sa TikTok sumasayaw. Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya, di ba't ito ang iyong phobia na yung civic at kultura ay di mapulutan ng leksyon, na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon, hanggang umasim at initin di mapanis siyang aliw, o binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas. Ginagaya niya, no? Yung tabas, pero di nga bumakas. Tunog maganda lang, paulit-ulit yung ideya, paulit-ulit ang laman. Dumudulas sa ating memorya, lahat ng kanta niyan, yung album ala-ala pero di matandaan. Habang ako, Gino Lopez, sa tubigan nagsiga, ako yung tubig sa taong grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura, kaya ilog ay lumabo, tayo'y tubig at langis, bawal kang humalo. Kasi si maray, dugyot! Isang modernong animal, at pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Kasi basura din siya, okay? Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabawong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Sigurado walang duda. Maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano, kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi, industriya, makalat evolusyon. Walang silbi sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi. Kung may Emar sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni Emar, tama? Hindi. Ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isantabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Okay din, solid. Solid yung dito, round 1 ni GL. Mga reference niya, yun nga, sa pangalan, industriya. Nagustuhan ko yung mauubos yung gubat since na, yun nga, I think gubat crowd to Tapos, reference nga dun pag nag-industrialization, nawawala yung mga puno kasi pinagtatatanggal para makapagpatayo ng mga gusali. Tapos yun, nagustuhan ko. Tingnan ko muna yung round 1 ni Emar Industria. Tingnan ko kung papalag. Medyo parang pa to light GL pa yung ginamit niya pero malakas na rin. Tingnan natin kung sasabayan niya ng round 1 ni Emar. Tuloy. Binabangungot to.
kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika ng duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Nun. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalason sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Pagwis ni Adarna, at sa kokote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak. Kaya papapapapak, pakinggan. Ano pakyu? Wala sa bukabularyo ko mamakyu. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako... Talagang ano, no? Unorthodox talaga to si Emar, yung approach niya. Okay. Sige, tuloy. Magawang dagitin, kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Ni sulatin, masusunog ka kung babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong tagdag, tit. Pag sa ospital yung... Unang round ko pa lang, di ka pa pwedeng mamatay. Naging na or nawawalan na ng heartbeat. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Emar maglalaho, magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Habang sa magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo. At kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro. Pagkat aklat ko ba ay mula sa talino ko lamang na mapapasa inyo. Habang ikay mapapasama, masasawikan sala, gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Uurong ang iyong para, na orihinal kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. At aking pang pinag-iisipan kung isasama ko sa'yo ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan.
Ang haba. 5 minutes na, oh. Wala! Mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Yo! So for me, malinis yon para kay GL. Sobrang haba nung round ni MR. 5 minutes. Tapos, okay din sana siguro kung nasiksik niya dun sa within 3 minutes and 30 seconds. Papalag eh. Though unorthodox talaga yung approach niya, wala tayong doubt doon na kailangan mong himayin talaga yung pagka-technical niya. Hindi siya ganun parang parang catchy sa crowd, pero still may mga ibang fans dyan na ma-appreciate yun. Katulad ko, na-appreciate ko yun. Though yun nga, sobrang haba nga lang. Maintindihan mo naman kasi yun yung parang yun yung playstyle na ginagamit talaga niya eh. Kaya sometimes yun, titigil, tapos yun, may mga parang adlib siyang ginagawa doon para ma-perform niya ng maayos, pailatag niya ng maayos, yung hindi nakakapu sa oras. Props pa rin yun kay MR. Pero for me, since yun nga, at least I think judge battle naman to. So, round 1 para sa akin, GL yun. Sige, pakinggan natin round 2, GL. Yun na yun. Yung panaginip ni MR, ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin, yung ex mo si DB. Uy! Oo, si Des. At yung storya ng pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? Paano laking butas cellphone? yun. Gusto niya ay sulat lang. So kung totoo man 'yun, mag-aano na lang din talaga sa dito sa believability ng mga binibitawan ni GL. Kung totoo 'yun, malaking butas 'yun, no? Unorthodox ka, technical ka, tapos 'yun nga pagdating dun sa yun yung weakness mo. Banat. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoriang. Tinanong siya kung mahal niya, yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim, kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emaray kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita, Ice Teru. Saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oo, si Kepter Walls Up. Yung pader Pinano. Mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka respetado, at nakita nyo si Emar kay Desperado. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak. Kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at belerik. At ang umaasa sa tadhanay, walang sense na end. Wait lang. Ano yun, no? ML reference. So, si Belleric, masakit yung niya, yung SS niya, na, lalo pag AOE, malapit doon. Tapos yun nga, i-vengeance mo. Parang yung ng vengeance is return damage. So, okay siya doon sa mga, at least, nakakapaglaro ng ML. Pero doon sa iba nga, katulad ko, sobrang limited lang din ng ng knowledge sa ML. Doon naglalaro naman ako, pero more on specific heroes lang. Pero alam mo lang yung idea. So sige, tuloy. Anong plus, si Des naglaho na? At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak.
Kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang umaasa sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala, ala, daan ng mga tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malalana kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes, parang encyclopedia. Kaya boses niya sa tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang DB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Kaya decibel, no? DB. Tapos reference dun nga sa alleged ano niya. Taas nun, men. ano? Mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Hindi ko dinama yung GF, yung X niya lang. At yung angle, kay Plasma galing, oo. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to. Total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, ano, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL, parehas ang tagpo. 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya ano, gising, o pwede ring hindi, ikaw na magpasya para kahit sa panaginip, makita mo pa siya. Grabe yan, solid yun, no? Tapos, yun nga, ang kagandahan din dito kay GL, yung mga ano niya, yung mga angles niya, hindi siya ganon, yung parang bastos. Hindi siya yung as in sobrang personal. Yung approach niya dito, tungkol lang dun sa ex niya. Tapos, reference dun sa pangalan, DB, yun yung mga ganon. Okay yun. Pero syempre, battle rap nga to. Parang wala namang specific rules kung sino yung pwede mong tirahin. Yun lang, sobrang creative lang. Doon ako napapabilib dun sa mga MC na ganito na merong way or may ibang way para i-anuhin mo, yung personalin mo in a way na sobrang creative, hindi yung basta sinabi mo lang na gagantuhin mo siya, yung shota niya, ganyan. So, props yun. Sige, second round na ni Emar. Papanoorin natin, men. Sama mo. Bumalik sa nakaraan alaala. 2 letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. Ako yon. Bakit ba ganyan ka mag-rap? Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Tangina niyan. Ang layo. Layo na nga nito, layo pa nito. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampyon o masta kang ngayong leon para ikahon ang ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas, magtiklop ng pinaglamunan mo at pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot kutsara at tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pa baba. Kundi pa lang ang pag-uwit nito sa iyo lalamona. Ayos ba tayo dyan? Ganda, no? Buti na mo, pati sila sang... Ang ganda nun, men. Parang ano siya, parang rebuttal siya, pero still, men, quality. Ganda nun, Emar. Balik natin ng onti lang.
Kundi pa lang ang pag-uwit nito sa iyo, lalamona. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para... Si Kuya Kebs, pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Ano masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamong ko sa angkan mo at kaapu-apuhan. Ako si Emar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawamot ka lang saye. Gawin kong goryon. At bituka mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga Leyte ka, leche ka. Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo itong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa. Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Pero mukhang hindi ka bebenta. Sa bahonan yon laman loob, parang amoy daga sa gubat na konkreto, na masaya at kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang ang ebolusyon ay may tarantado. Ay, simenteryo. Sorry. Wala kasi kami nun. Walang hanggang evolution sa amin, hindi namamatay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang Omsim. Haba pa rin. Haba pa rin nun ng round niya, no. Pero okay yung niya, yung rebuttals niya, tapos okay, mas for me mas lupet na round ni Emar Industria. Pero no doubt to, men, GL pa rin yon, round 2. So panoorin natin yung round 3 ni GL. Yo! Bago simulan yung round 3, pwede bang makahingi ng isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong Emar, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tapik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epep-puray. Hepep! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Cripply, Vitrum, baka pwede pa. Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Kasi Emar ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Pero kung panaginip mo yan, sige,
magka-self-doubt ka, at para lumago industriya, maging sell-out ka. Kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit, kaya di marahas. Baka nakakalimot ka, si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Diba? Tapos tinalo niya si Di ko alam yun, men. nalagay sa hit list. Yun yung mahirap sa akin, no? Hindi ko masyadong alam yung ibang reference. Yung Gon, na alam ko yung anong yun, Hunter x Hunter, pero limot ko na kung ano yung mga ano nila, mga kapangyarihan, mga features. Sige, comment down below, men, kung anong paliwanag doon sa Gon reference. Industriya, maging sell-out ka. Kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit, kaya di marahas. Baka nakakalimot ka, si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Diba? Tapos tinalo niya si Emzite, nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat, binitbit yung kaliwa, yung left field pinasabog. Yung left field pinasabog. Habang ikaw, yung left field pinasabog. Oh! Legit ba Habang yan? ikaw, basta, pinasabog. Kaya, Legit yun, men. Legit pala siya na, na-choke. Parang first time kay GL yun, Sige, tuloy natin. Baka naman may iba na naman tong mga antics. yung left field Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasabog, dinali na makagat. Kaya ironic sa lahat, na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung verso mo yung babasahin. So dito, men, magkakaalaman, kung ang judging ba yung magiging judge dito is ibabase nila per round. Kasi may mga judge na binabase siya per per overall, 1, 2, 3. Makikita natin kasi dito, no doubt 1, 2 is GL na. Dito sa 3, definitely, MR to. Kasi ang laki na ng nasayang na oras doon, nag-choke siya. Sige, tuloy. Ng aming kaapu-apuhan, nabuang yung yabang mo abot sa himpapawid, peking propeta na naghahatid, ng peking balita na kakasamid, habang yung Diyos nakamasid, gising yung tulog dapat mapatid, mas nagmarka yung isang kapatid, mas tumatak sa'yo, di mo batid yung apo ng apo ni David. Ganyan magtawid, at ganto lumago, kaya sabayan nyo ako, boo! 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 Bungad pa lang, ako'y buli lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Buli ka, Team Emar. Oo, no need ng palakpak. Ano ibig Yan ay sabihin nun, men? makakawid na. At matutupad na. At mapupunan pa. Na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah. Kaya yung album mo na yung titulo, basta. Di ipapamalas Alala. kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, maray bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not what it seems. Kung akala nyo inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Lakas no? Final Destination. Kasi sa Final Destination, parang nakikita mo pa lang yung mangyayari. May mga ganon.
Solid yun, men. Balik ko ng konti doon sa part na yun. Kung akala nyo Inception na magigising na lang, Inception. ito'y Final Destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Mangyayari pa lang. Wag na. Pinapalaya na kita. Tung peke pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship. Partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, Emar, sinusunod sa Etivac, sino matutodas. Baliktaran na ba, boss? Mot. Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras. Magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Sabi ko na eh. Jonas yun eh. Babaliin din yan, no? Solid din yan. Last round ni round 3 ni Emar. Panoorin natin. Lahat ng sinabi mo, sa totoo lang, lahat ng sinabi mo, tama. May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Kaya paano ko magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas? Kung totoosin GL kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Bago ka pa magbura, bago ka pa magtasa, wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta, habang ako'y may libong kulay ngunit balanse ang pinta. Tinanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ang aking sinisinta. Si DB na ba yan? Baka pinsan mo pa. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y digma ang pampanulata na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan. Ano naman? Sa basurahan ng alaala mo lang yan lahat binutingting. Pwesyang kalikutan ng isip mo ay kakalikuting ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tiyuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito o mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit, hindi ko kayang gamutin.
pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit, ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit, at mapapanood nyo ito paulit-ulit, at paulit na paulit-ulit, hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles, kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Hindi, di ba? Di ba? Magkasukutan, magkasukutan. Sige. Gusto nyo? Paano? Hindi kayo ang masusunod! No motherfucking way! Natanda mo na, walang daan. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! Tapos na ba? Solid, men. Gubat 15, GL versus MR Industria. Tingnan natin kung score dito. Isa pang beses para sa kanila at para sa sarili nyo, para sa buong event natin. Salamat ulit. Ang boto ng Orado, 3-2. Magigay para kay GL. 3-2 pa yun? Men, 3-2 pa yun. 3-2. Oh, Tingnan natin, baka nandito si MP3 ah. Sige. Tingnan natin kung sino mga judge. Pero ano naman men, in fairness naman dun sa round 3 ni MR, yun yung pinakamalakas niya para sa akin. Wala yun. Shoutouts, Juju, ng Subusok. Del, binoto ko si GL first and second round. Dikit yung laban. Nakuha ni GL yung... GL? Parang may part na parang na-rebut na MR yung about sa music niya, pero binigay ko sobrang koting-koting lamang kay GL yung round 1. Round 2 kanya din. MR ayun, sa round 3. 1 and 2. May stumble si ano doon, si GL. Pero sobrang dada pa rin na ginawa niya doon, pero MR sa round 3. Actually, parang pwede nga tablay, pero binigay ko slight edge kay GL. Okay. Isa ako sa bumoto kay MR. Sinyo? Siguro pag video iba yung dating, pero pag sa live sobrang tapos lang. Round 3 naman okay lang. Props. Sino GL, round, pero binoto ko si MR 1 and 3. Ayun, tag dito MR versus GL, round 1. Parang binoto ko pala si GL. Yung dalawang naglaban, dalawa sa current favorite ko na MCs. Meaning ko, mas nag-enjoy akong panoorin yung material ni MR. Pero okay. kasi yung judging ko kasi, yung the way ako magbigay ng puntos, yun ang sinunod ko. Hindi ko alam kung kailangan ko nang baguhin yun. Pero round 1, nahirapan yatang sulatan ni GL si MR, no? Round 1, slow start, pinakamahinang round ni GL yun. Ang boto, binigay ko kay MR. Round 2, malinaw na malinaw kay GL yung round 2. Yan, round 3, ni GL. Pero depende naman talaga sa manunood. Papunta yung laban na yun. Congrats sa kanila pareho. Yung Marshall, MB, isa ako sa bumoto. Marshall B. Dapat nga walang judging yung battle line kasi parang alam yun, depende naman talaga sa manunood eh. Dalawang magkaibang approach sa pag-battle ng dalawang sides ng spectrum. Siguro sa akin ang naging ko na lang is kung saan concept ako pinaka nakiliti. Kasi nga, yun, if magiging magiging mahirap naman yung judging ko line per line lang na. So, sa akin parang nakuha ni MR yung round 1 malinaw. Round 3, round 2 kay GL pinakamalinaw. Tapos yung round 3 pa medyo nag-slip off si GL. So, ang sarap sa gubat.
At ang sarap kalaro ni G. Solid yun, men. Napaka-solid na laban nun. So, yun. GL pala yung nanalo. Almost, dumikit pa talaga. Depende na lang din talaga sa preference ng mga huradong nanood. Napaka-solid na laban. Yun nga, yun sabi ni Marshall B, na parang ito dapat yung mga hindi judged na battle, which is maintindihan mo rin kasi nga sobrang niya basta mabubusog lang yung mga utak ninyo, hindi siya yung mafe-feel mo na dapat talagang i-judge Pero yun, men, napaka-solid doon. Suportahan nyo pa rin Flip Top, nandyan sa description yung original link. Tapos kung di ka pa nakasubscribe, men, dito sa maliit na channel natin, subscribe mo na yung subscribe button dyan, no? Road to 500 subs. Yun lang for today. Ingat palagi. Good vibes. Peace. Hurrah!